Magandang gabi po sa inyong lahat. May naalala po akong kwento ng isang pare. I think you've heard of this story about sa mag-asawa na kinasal niya. So itong mag-asawang ito, 10 taon na silang together, ngunit hindi sila magkaanak-anak. And so palagi nilang panalangin na magkaanak. One time si father, namalengke, nag-grocery. And it so happened also na itong mag-asawang ito ay nag-grocery din. At nagkita sila doon. So sabi nung pare, kumusta? May anak na po ba kayo? Sabi nung asawa, sadly, Father, wala pa po. Now itong paring ito, deboto ni San Antonio de Padua. Meron pong shrine sa amin na ang patrono ay si San Antonio de Padua. I'm from that parish. So sabi ng pare, why not go to that parish? We call it Sulangan. And then ask for the intercession of Saint Anthony. Humingi kayo, patulong kayo. Which ginawa naman ng mag-asawa. Ginawa ng mag-asawa. Fast forward. 8 months yung nakaraan. Tapos itong paring ito na malingkin na naman, na malengke. Tapos itong mag-asawa, nandun na naman. Siguro yung distance nila was 10 meters away. Buntis na yung babae. Now, 10 meters away, nakita na nung babae si Padre. Naku, nagsisisigaw, Padre! Padre! Tumingin yung pare. Ano? Sabi nung babae ba na, Father, buntis ako! Buntis ako. Nagtinginan yung tao kay Father. Akala nila siyang amay. Tapos sabi niya, next time, huwag mong uulitin nila. Nasabihin, buntis ako. Baka sabihin nilang ako ang ama. Diba? Alam nyo, ngayong panahon, mayroong mga mag-asawa na ganun din, di magkaanak-anak, 5 years, 10 years. At part ng panalangin nila ay, syempre, magdasal na magkaroon sila ng anak. Meron namang mga mag-asawa na, well, nagkakaroon ng anak. Pero plan nila hanggang 2 lang, 1, 3, may ganon. Merong iba naman na anak lang ng anak. Di ba? Walang plano. Hindi nga iniisip kung paano papag-aralin yung anak. Hindi iniisip yung budget daily. Hindi, anak lang ng anak. Merong ganon. Merong ganon. Ngayong araw, ang kwento ng ating gospel at ng ating readings ay kakaiba in a good way. Unique na kwento. Mga taong o may mag-asawa, yung mga asawa nila ay walang capacity manganak. Baog. Barren. Sa first reading, yung asawa ni Manoah. Sa gospel, yung asawa ni Zachariah. Unique in a way. Plus yung asawa ni Zachariah, nako, matanda na. Tapos, sabi ng anghel, magkakaanak po kayo. Na kung matanda na po kayo, may chance pa po kayong mga anak, sabi ni Father Herbert. Di ba? May chance pa po mga anak. Unique yung kwentong ito. Sa Biblia po, alam nyo, pag ang isang tao'y baog at nakapangasawa na, ang pagiging baog po ay simbolo ng lifelessness. Simbolo siya ng absence of God's blessings. Worse, ang pagiging baog po ay consequence of sin. Sa Biblia. Yan po ang pagkakaintindi. Ang pagkakaroon ng whereas ang pagkakaroon ng maraming anak ay isang malaking biyaya. In fact, kung kayo po'y pamilya na maraming anak, kung mag-asawa na may maraming anak, lalong-lalo na kung lalaki noong unang panahon, nako, milyonaryo kayo. Bakit? Ang nagtratrabaho lang po noong unang panahon ay ang mga lalaki. So maraming bubuhay sa inyo. Maraming bubuhay sa inyo. Noon yon, iba na ngayon. Lalaki ka o hindi, or more than lalaki, pwede ka na magtrabaho.
Pwede ka na magtrabaho. Yan po ang pagtanaw ng mga tao noon sa mag-asawang walang anak. It's like they are being punished by God. They are being punished by God. At ang pagkakaroon po ng anak nung unang panahon was the highest form of wealth. Yun yung sinasabi ko kanina. Highest form of wealth. Ang hindi naman pagkakaanak ay malaking kahiyan po para sa mag-asawa. Kaya nga po yung narinig sa last part ng gospel, di ba? So has the Lord done for me, sabi nung asawa ni Zechariah, at a time when He has seen fit to take away my disgrace before others. Ang kahiyan, tinanggal po dahil ako'y nagkaanak o magkakaanak. Anyway, going back, sa gospel natin, an angel announced to Zechariah na magkakaroon sila ng baby. And the reaction of Zechariah was that he doubted. Why? Kasi matanda na sila. Sabi niya, di na ako makapatong. Wala nang powers. Wala nang powers. Wala nang capacity. Ang tiningnan ni Zechariah, yung capacity nila. Hindi yung capacity ng Panginoon na makagawa ng milagro. Na makagawa ng milagro. I believe matagal nang padalangin ito ni Zechariah and so his wife na magkaanak. Now, ang tanong po, ano kayang pwede nating matutunan? O ano kaya ang tawag sa atin nitong gospel na ito? Ang hamon sa atin nitong gospel na ito. Marami naman, pero I would like to focus on one thing. One important thing for me. What is it? Itong gospel na ito, we are being reminded always to be always open to God's timing. Panahon ng Diyos. Oo nga naman, kasi common tendency natin, pag mahiningi tayo sa Diyos, ora-orada. Now na, Panginoon, specific pa yung petsa. Now na. Ngayon na, bukas na, next week na. Alam nyo, wala pong prayer, I believe, o dasal, na hindi nasasagot ng Diyos. Nasasagot po lahat. Ang problema lang, di lang natin gusto yung sagot. Di ko gusto yung sagot. Di natin gusto ang panahon ng sagot ng Diyos. Ang oras. Yung timing niya, hindi natin gusto. Yung timing ng pagsagot ng Diyos, hindi natin gusto. Pero, nasasagot po ang ating dasal. Remember this always. Lahat ng panahon ay sa Diyos. Ano sabi niya? I am the Alpha. I am the Omega. Time span from Alpha to Omega, akin lahat yan. Lahat ng panahon ay sa Diyos. Meaning po, ang ating pong mga dasal, talaga pong nasasagot ng Diyos and it is never late. God's timing is never late. It is always in His time. Diba yung kata in His time? In His time. Palagi po sa panahon ng Diyos. And so, my dear brothers and sisters, we are being reminded today, yes, one, to pray. To pray without ceasing. Secondly, to hope. Na umasa po tayo. To be open to His ways. And lastly, to believe in God all the time. To believe in God always.